Eto mga sangkay, meron pong isang matinding balita. Si Donald Trump ay meron pong matinding regalo para po kay PBBM para sa ating bansa. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. How are you guys? I hope na okay lamang po ang bawat isa sa inyo ngayon. Shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright? At maging sa Facebook syempre. Okay, eto pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Ito nga, isa sa ginawa po ngayon ni Donald Trump na gumulat po sa buong mundo. Abay, pambihira mga sangkay, mayroon pong trade war ngayon na nagaganap. Talagang ang Amerika ay matitindi po ang pulisiya. At marami po sa mga bansa ngayon nahihirapan. Pero ang good news, eto, para po sa Pilipinas mga sangkay, mukhang mayroon pong magandang mangyayari sa ating bansa dahil po sa ginagawa ngayon ni Donald Trump. Pag-usapan po natin yan, but before we start guys, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, road to 2 million subscribers na po tayo. At malapit na rin po mag 1.5 million subscribers. Sumangat na nga po tayo. Nasa 1.47 million subscribers na po tayo. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, kung papansinin nyo, hindi pa rin po tayo mga sangkay nakakapag, ano tawag dito? Live. Meron pa po tayong kinakaharap mga sangkay na, ano ba tawag ito? May allergy pa rin po tayo. So, medyo uncomfortable pa na magsalita na matagal. Alright? Ngayon, ito po. Ito ang ginawa ng bansang Amerika. Taripa or tariff rate na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas mas maliit kumpara sa ibang bansa sa ASEAN. Ngayon, ano ang good news para dito mga sangkay? At anong magandang maidudulot dito sa ginagawa ni Donald Trump sa Pilipinas? Eto, panoorin po natin mga sangkay. Posible raw pumabor sa Pilipinas sa ang pagpataw ng mas mataas na taripa ni US President Donald Trump sa ilang trading partners ng Amerika. Mas malaki kasi ang buwis na ipinataw sa ibang bansa. Okay, ayan. Mas mataas pong taripa ang ipinataw ni Donald Trump sa ibang mga bansa. Pero sa Pilipinas, mapapansin nyo mamaya ang mga sangkay sa numero na napakaliit lamang. So, paano nangyari ito? At ano kaya ang magandang maidudulot na ito sa Pilipinas? Well, malalaman nyo po ngayon mga sangkay. Kaya baka maglipatan daw sa atin ang investors. Dahil maliit lang daw po yung taripa mga sangkay sa bansa natin at matataas sa ibang mga bansa, baka ang mangyari, dito magpuntahan sa Pilipinas ang mga foreign investors. Alam nyo guys, ito lang kapag nangyari yan mga sangkay at nagkatotoo, abay ang Pilipinas, mararamdaman po natin ang grabing pag-angat ng ekonomiya. Kasi para po sa inyong kaalaman, hindi po politiko ang nakakapagpaangat sa ekonomiya. Alam nyo kung ano? Mga investor. Kapag maraming nagninegosyo sa isang bansa mga sangkay, the more na umaangat ang ekonomiya ng isang bansa. Kagaya po ng Singapore, China, yun po ang ginagawa nila. Marami po sila mga foreign investors. So, ang nangyayari mga sangkay, dahil napupuno po yung kanilang foreign investment, lumalago ng lumalago. Yung mayaman ng kanilang bansa. Yan ang posibleng mangyari sa Pilipinas. Kaya nga, masasabi ko ito mga sangkay, magandang regalo ito ni Donald Trump sa Pilipinas. Kasi bagamat nagpataw din po sa Pilipinas si Donald Trump ng taripa, pero napakababa lamang. At mapapansin po ito ng mga foreign investors. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. What we do is we cut it in half. Pasabog ang inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang tinawag na Liberation Day. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinatawan ng Amerika ng mataas na tariff. Okay. Ayan Ang akala po dito ng mga anti-Marcos, mga sangkay, ito po ay hindi po makakabuti sa ating bansa. O, sasabihin nila, ayan na. O, diba? Ginaganyan na tayo ng bansang Amerika. Pero, tingnan po natin yung brighter side. No? Tingnan po natin yung magandang maidudulot nito. Ito, mga sangkay. Ubuwis sa mga produktong ine-export o ipinapadala natin doon.
Pero kung ikukumpara sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, Ito, tingnan nyo yung numero mga sangkay. di hamak na mas maliit ang taripa na pinataw sa Pilipinas na 17% lang. Okay, ayan po ha. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo dito sa Southeast Asia mga sangkay. Napakababa. Pero mas pinakababa talaga mga sangkay Singapore, no? Pinakamababa sa Singapore. Isa pa naman ito sa mayaman dito sa Asia, 'di ba? Sa Southeast Asia at sa buong mundo. Ang Singapore dahil po 'yan sa foreign investors. Ngayon mga sangkay, just in case, syempre alangan naman sila pumunta sa Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia. So natural, pupunta sila, mamimili lang sila, Pilipinas o Singapore. O 'di ba? Magandang regalo ito ni Donald Trump sa Pilipinas. Sa Pilipinas na 17% lang. Kaya para kay Special Assistant to President for Investment and Economic Affairs na si Secretary Frederick Go, pwede itong maging bentahin ng Pilipinas sa ibang bansa sa ASEAN. Okay. I think it's really an opportunity for the Philippines to attract investments. 'Di ba? To attract investments. Marahil hindi nyo po ito maiintindihan mga sangkay, no? Especially yung iba na wala naman ang ibang ginawa kundi makichismis lang. But again, ang mga investors po ang nagpapayaman sa isang bansa. Bakit mayaman ang, like for example, yung Japan, Singapore, China, and many other countries, mga sangkay, pagdating sa ekonomiya, dahil po sa mga dayuhang negosyante. The more na maraming mga negosyo na pinapatayo sa isang bansa, lumalaki ang kita, lumalago ang ekonomiya. Kapag malago ang ekonomiya, ano mangyayari mga sangkay? Aba, hindi mataas ang inflation, mababa yung mga bilihin. Ngayon nga mga sangkay, di ba, ramdam na po natin yung pagbaba ng mga bilihin sa Pilipinas. From all these countries that have been imposed with higher tariffs, we have an opportunity to capitalize on this. Yun ang magandang regalo, mga sangkay ni Donald Trump sa Pilipinas. Ayon kay Go, mula nang i-anunsyo ng Amerika ang bagong tariff rates, marami na raw investors ang biglang nagka-interes na mamahunan sa bansa. Oh, yan ang magandang balita. Good news yan, mga sangkay. Kita nyo, after po ng malaman nila itong pasabog ni Donald Trump, ngayon mga sangkay, nagkakandak kumahog. Itong mga nagkukumahog, itong mga foreign investors dito sa Pilipinas. Though, alam nyo mga sangkay, kung how much more kung naaprubahan yung economic chacha. Alam nyo kung nangyari yun mga sangkay. Mas marami pa. Pero ito ay magandang oportunidad. Naway mabuksan ang kaisipan ngayon ng Senado to open our economy through economic charter change. Because that's the only way, mga sangkay, para po lumago ang ating bansa. Yumaman ng Pilipinas. The more na maraming mga negosyante, the more na maraming mga dayong negosyante sa ating bansa, mas malaki ang income, mas dadami ang trabaho, mas dadami ang oportunidad sa mga Pilipino, mas tataas ang sahod, mga sangkay, na hindi na po nila kakailanganin pumunta pang ibang bansa para mamasukan. Sa madaling sabi, ang mataas na sahod from the other countries, dadalhin po natin sa Pilipinas. So no need na maging OFW, di ba? So I hope, ito po ay magandang simula mga sangkay. Medyo matagal pa po ang termino ni PBBM at baka magulat po tayo sa ilalim ng pamumuno niya mga sangkay. Dahan-dahan pong yumaman ang ating bansa. Ang ating Agriculture Department may nakikita ring oportunidad para i-market sa Amerika ang iba pang produktong pwedeng i-export. If you look at it in as a general perspective, positive yun sa atin. It just means that Di ba? we should push for more sales into the US of our products. Pero sabi naman ng isang ekonomista, dapat tutukan at i-promote din ng Pilipinas ang iba pang sektor na mas malaki ang potensyal, gaya ng Business Process Outsourcing o BPO at Information Technology o IT. Okay, so ito po yung magandang regalo ngayon ni President Donald Trump sa Pilipinas. Imagine niyo mga sangkayan po. Ito yung mga bansa dito sa Asia. Ayan o, ang tataas mga sangkay sa Japan, 24%, South Korea, 25%, India, 26%, Taiwan, 32%, China, 34%, Sri Lanka, 44%, Malaysia, 24%, Indonesia, 32%, Thailand, 36%, Vietnam, 46%, Laos, 48%, Cambodia, 49%.
Pero mga sanggay, pagdating po sa Pilipinas, ito, ano ba yun? Ayan. Pagdating sa Pilipinas, 17% lang. Jampak, mga sanggay, di ba? Singapore at Pilipinas ang makikinabang ngayon sa mga dayuhang negosyante. And I hope na ito na po yung magandang simula, mga sangkay, ng paglago lalo ng Pilipinas, especially ngayon, mga sangkay, nararamdaman po natin yung pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin sa market. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din, ha? Pagkatapos ng ating vlog. Then, i-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.